fam, welcome back to another vlog. So it's our day 2 here in Melbourne and alas 11 na ng umaga ngayon. Late na ako nagising kasi parang alas 2 na yata ako nakatulog kagabi. Pero yung 2 AM dito, that's 12 midnight sa Pilipinas, diba? So yung body clock ko parang nasa ganun pa din. Kahit napalapuyat ako hapon, hindi rin ako nakatulog agad. But yeah, okay lang kasi today chill lang naman tayo. We're gonna visit ulit some of the spots dito sa Melbourne CBD. Plano kong pumunta ng Queen Victoria Market, lalo na weekend ngayon. Feeling ko mas maganda doon pumunta ng weekends. Magta-try tayo ng mga iba't ibang pagkain doon and magtingin-tingin din tayo ng kung ano pa yung mga pwedeng bilhin. After nun, may mga ibang spots pa tayong i-visit dito lang sa Melbourne CBD. So yung araw na ito, pati yung kahapon, nakadedicate lang talaga sa mga spots ng Melbourne CBD kasi para ma-familiarize natin yung lugar. Since nagsistay tayo sa CBD, at least makita natin kung ano yung mga spots na pwede nating ma-visit dito, no? Kasi tomorrow, magsa-start na tayo ng tour sa labas na ng Melbourne CBD. Anyway, ready na tayong umalis, fam. Nakaayos na ako. So, ito lang ulit ang suot ko. Naka-warmer ako, taas-baba. Yung warmer na nabili natin sa Decathlon. Tapos, ng-t-shirt lang ako. And then, ito, manipis lang na coat from Shein, no? Katulad to nung brown na suot natin kahapon. Pero ito yung black version niya. Isasara ko lang siya. Pero according to weather forecast, hindi masyadong malamig ngayon. 14 degrees ngayong umaga. Tapos, mamayang mga 1 p.m. 2 p.m. magsi 17 degrees. So, parang mainit na, no? Ewan ko kung tama ba yung desisyon nating mag-heat-tech. Pero, pagdating naman kasi ng hapon, lumalamig na ulit. Bumababa na siya ng 10 degrees. So, I believe, taba lang tong suot natin. And para komportable din tayo, diba? So, tara fam, baba na tayo. Sasakay lang ulit tayo ng tram. I-take advantage natin ng free tram dito sa Melbourne. And first stop natin ay Queen Victoria Market. Let's go! Ito lang ulit yung bag na gamit ko. Okay, bago pa tayo share ko lang yung contacts na gamit ko ngayon. Ito siya, yung nabili natin sa Taiwan. Acuvue Define na 1-day contact lens. Ayan siya, oh. Ano taba? Ayan siya pagsuot. Okay, nakababa na ako ng tram. Ngayon, sasakay tayo ng isa pang tram papunta sa Queen Victoria Market na. Ayan yung tram sa akin. Ganda ng Melbourne, fam, mo. Kakalagas lang ng mga dahon. Alright, nakababa na tayo fam. Saglit lang din ng biyahe ng tram, parang wala pang 10 minutes. And nandito na tayo sa Queen Victoria Market. May stop din ng tram dito kasi syempre this is one of the major tourist destinations dito sa Melbourne. And nasa free tram zone pa rin itong Queen Victoria Market. Eto na, I'm so excited! Okay, nakatawid na tayo fam and ito na ang entrance to the Queen Victoria Market. Malaki din itong Queen Victoria Market fam and nahahati siya sa iba't ibang section din. May mga meat and fish section, delicatessens, tapos may mga food shop, organics meron din. Pakita natin yung mapa dito ng Queen Victoria Market. Ayan, para may guide din kayo kung pupunta kayo. Nakalagay naman dyan yung tram stop na binabaan natin. Tapos, kung sasakay din kayo ng tram, katulad ko, dito rin kayo bababa. Yan, dyan sa kabila. Tapos, tatawid lang kayo dito. And yung mapapasukan nyo is yung F-shed. Makikita naman natin sa mapa yung F-shed. Andito siya sa gitna. Alam nyo ba fam na almost 150 years old na rin pala itong market na ito. Nag-open siya officially noong March 20, 1878. So sobrang tagal na rin itong market na to. Sa lahat-lahat ng mga destinations dito sa Melbourne CBD, ito yung pinaka gusto kong puntahan talaga. Kasi nga market, local experience, lalo na makikita natin yung mga locals na kumakain dito.
may a little bit of shopping. So, maraming pwedeng bilhin, pati mga fresh produce, mabibili dito, di ba? So, naglista na ako ng mga gusto kong itry na pagkain. Pero, maglakad-lakad din tayo, fam, and tignan natin kung ano yung mga makikita natin. Halika na, so babaybayin natin to kasi nandun sa kabila yung gustong kainan na sandwich. Pero dito, maraming mga food trucks din. Pwede kang bumili, tapos may mga tables dito. So, yan yung mga locals, kumakain sila. So, meron ditong Kiki's Crab, Oz Tibet Kitchen. Ayan pa, food truck, juice, Asian Streets. Marami. Tapos, dito naman sa kanan, marami ring mga bilihan ng food. Ayan, may bingsu, Cora Walk. Ay, lakad tayo papunta doon. Parang maganda din na weekends tayo pumunta, no? Kasi mas marami yung tao for sure. So aside sa mga food, pwede rin pumili ng mga damit dito. So nakita ko na yung isa sa mga gusto kong itry, yung American Hot Donuts. Pero mamaya na yan kasi para siyang sweet pastry. Gusto ko yung sandwich muna tapos may i-visit tayong isang cafe dito na sikat din. Ang cute oh. Nakita ko tong shop na to. Puro cute stuff. Cute animals. Ang cute dun mga pet figurines. Mga maliliit. May mga ganito din pala silang tinda dito, no? Sa Queen Vic Market. Even mga Ugg boots meron din. Ayan, may North Face, mga leather bags, tapos wool jackets. Ayan yung mga Ugg boots nila, oh. Hirap na hirap tayong manap dito sa Korea, no? Pero dito kasi siya galing, di ba, yung Ugg. Australia. Ito naman, lambskin. 100% Australian lambskin. Mga nakakasalubong ko mga locals, may mga hawak na kape. Nainggit na ako, sarap na mag-coffee. Pero doon kasi sa kabila may bila natin ng coffee. Tapos dito yung sandwich. Tignan nyo kung gaano kaganda dito. Oh. It's giving top most livable cities in the world. Ganon. Napansin ko rin ang daming bilihan ng mga bulaklak dito. Alam mo yung lalabas kasi let's buy flowers. Tapos di-display mo lang siya doon sa bahay mo. Ang ganda dito, oh. May mga kaunti pang leaves na natira. Pero kaunting-kaunti na lang. Maybe we'll make something. Get myself, I got nothing to prove. We got a fast car. I got a plan to get us out of here. Pasok tayo dito. Nandito yung itatry nating sandwich. Ito, masarap din daw to, yung Mork. Masarap yung hot chocolate nila dito. So, try din natin mamaya. Wow! Alright, nakita ko na yung itatry nating sandwich. Ang ripe, ayan sa likod. And meron sila ditong truffle and cheese toasty na tuwing winter lang available. So, yun yung itatry natin. Ayan siya, ripe. Ayan yung mga toasty nila. Ito din pinipilahan, no? Dami nilang tinapay. So, aside from the toasties, meron din silang mga cheese. Madami. Itong ripe, ayan. One truffle and cheese toasty. Can pay via card. $31. Truffle and cheese toasty. Tapos nagpad ako ng ham. Here's our triple cheese toasty with truffle. I'm so excited.
bibigay sa inyo ng mainit pa. Tapos kakayurin yung truffle mismo sa harap nyo. Grabe, amoy pa lang. Amoy truffle na. Char! Of course, because it's a triple cheese sandwich with truffle. Hanap tayo ng pwesto. Okay, let's try our triple cheese sandwich with truffle. Mabilis siyang lumamig kasi dito sa labas, di ba? Mahangin. Tapos ang dami ring kalapati. Ooh. Ang gusto ko dito, kakayurin talaga yung truffle sa harap mo. Tingnan nyo naman yung sandwich. Oh. What I observe, una yung sourdough bread niya, crispy sa labas and golden brown, pero malambot siya sa loob. Okay, kagatin natin. Yung unang kagat, dapat may truffle na. Grabe, unang kagat pa lang, lasang-lasa mo na yung creamy, gooey cheese. Ayan, no? Tapos, 3 cheese pala yung hinalo dito. Kaya sobrang rich and flavorful. Ang sarap din ng truffle, earthy yung lasa niya. Also, fam, parang may honey siya sa loob na mas nagpapasarap ng flavor. Ang strong nung lasa ng cheese, gooey and creamy. Yung ham, maalat-alat. Tapos manamis-namis yung honey. Kaya all in all, ang sarap ng combination. Minsan lang tayo makakain ng ganito with truffle. Truffle season kasi ngayon. It's good to try. Lalo na kung turista ka na visit ng Melbourne. Ito, wag na wag kakalimutan. So good. Okay, lumipat lang ako dito kasi daming kalapati doon. Parang muntik nang tukain yung sandwich. At sarap pala kainin ng truffle as it is, no? Now, itry naman natin, fam, ang Mork Hot Chocolate. Dito lang din siya sa loob. Ayan, nasa bungad siya. So, let's try yung kanilang House Hot Chocolate. Okay, fam, ito na ang ating Mork Hot Chocolate. Alam nyo yung nakita natin kanina sa labas na sabi ko, ang daming umiinom ng coffee. Ito yung hawak nila. So, Mork pala yung mga hawak nila. And sikat din itong Mork dito. Grabe, ang sarap ng hot chocolate nila, fam. 50% lang itong in-order ko. Meron kasing 70%, may 100%. Tapos may option din, fam, kung gusto nyo magpadagdag ng marshmallow. Kasi pinapatong yung marshmallow dito tapos parang natutunaw-tunaw yata siya sa ibabaw. Parang ganon. Parang okay na ako sa 50%, no? Malalasahan mo na quality talaga yung cacao na ginamit. Ganon, hindi siya yung parang matubig na hot chocolate. Medyo strong siya pero not overpowering. It's creamy din. Tapos, mainit na mainit mo siyang iinumin. Kaya, ang sarap. Grabe, ang sarap talaga. Kasi may mga hot chocolate na sobrang tapang na overpowering. Tapos, parang medyo mahapdi na siya sa sikmura. Di ba may mga hot chocolate na gano'n na matapang talaga. Pero ito, saktong-sakto lang. And na-surprise din ako na creamy siya. Kasi nga, made from pure cacao. So, inisip ko baka mas matapang siya. Pero it's creamy, kaya I love it. Baka pag in-order mo yung 70% or yung 100%, yun, mas matapang talaga siya. Pero ako, happy na ako dito sa 50%. Halika na, pasok na tayo ulit dito. Ayan siya, fam, Queen Victoria Market. Tapos dito may toilet naman. So dito sa bungad, may mga souvenir items na kangaroo, may koala. Ang cute. Ito siya, oh. Ito mga ref magnets. Ang cute ng mga magnets nila, oh. Poster sets. Ah, okay. Patungan ng mga baso. This Coaster. $6 a box. See inside because it's all different designs inside. How nice. Yeah. Uy, ang ganda pa sa lubong to, ha, coaster. Magagamit talaga siya. Any two for 15. Ito rin coaster din. Meron ding coffee mugs. Ang ganda, oh. Indigenous art coffee mugs. Royalty spade. Wow, nice. Ang ganda. So, itong isang buong section na to, souvenir section siya. Maganda pala bumili dito sa Queen Vic ng souvenirs, no? Ang dami. Keychains, ref magnets.
Ito, ang ganda. Oh. Hanggang dito pa pala, so mahaba yan sila. May mga tote bags din na ang design yan, may mga koala. Okay. Wallet to Australia. Assorted Aussie cups. Okay, fam, huminto muna ako saglit sa paglalakad dito sa Queen Victoria Market. Kasi may na-receive ako notif sa Instagram. Tinag pala ako ni Miss Sharon Cuneta sa isang Instagram post niya. Nag-post kasi siya, sabi niya, ito daw yung mga pinapanood niyang content creators sa YouTube. So, tinag niya lahat ng mga pinapanood niya doon. And isa pala ako doon sa pinapanood niya, kaya nagulat ako. And kasama din doon yung mga ibang fellow YouTube content creators din natin. So, yun lang. Gusto ko lang magpasalamat and shoutout din natin si Miss Sharon, no? Miss Sharon, thank you so much po sa pag-support sa akin, no? Pati yung mga fellow YouTube content creators ko. Nagulat ako na nanonood po pala kayo ng vlogs. Maraming salamat po, Miss Sharon, sa support niyo po sa amin. Malaking bagay ito sa amin. Isang megastar, Miss Sharon Cuneta, ang sumusuporta sa mga YouTube content creators sa Pilipinas, di ba? So maraming salamat po, Miss Sharon, sa panonood po ng mga vlogs namin and sa pagsuporta po sa amin. Anyway, lakad na tayo, fam. Fresh produce. Ay, ang sarap. Freshly squeezed juice. Daming fruits. So, ditong sa section na to, mga ano na siya, fruits and vegetables. Parang may vegetables doon sa kabila. Laki ng sili, oh. Grabe, ang laki ng orange nila dito. Oh. Laki. Mas malaki pa. Okay, ito na ang next natin isa-try. Ang The Mussel Pot. Ayan. From the farmer. Mahaba ang pila pa. Ayan siya. Ito yung trading hours nila. Tuesday to Sunday. Close sila ng Monday. 9 a.m. to 3 p.m. sila. Pero pag weekends until 4 p.m. Time check. Ang bilis ng oras. 1:50 na ng tanghali. Pero yung araw kasi parang alas 11 pala. Tapos malamig. Kaya hindi mo mamalaya na tanghaling tapat na dito. 1:50. Mag-alas 2 na ng tanghali. Next na ako sa pila. Medyo matagal lang yung pila. Mga 20 minutes na ako nakapila. Made to order kasi yung mussels nila. Tapos isi-serve sa inyo na bagong luto. Mainit na mainit. Hello, 1 steamed chili coconut cream and 1 water. Kaya na fam, kainin na natin. Ang bilis lumamig. Nagbigay sila nito, so dito mo lalagay yung mga shell. Okay, let's try the mussels. Wow. Ayan, no? Manamis-namis siya. Ang fresh ng mussels, fresh and juicy. Tapos i-partner mo siya sa rich, creamy coconut sauce. Sarap. Yung tinapay, i-dip mo siya sa sauce. Yummy. May konting kick siya ng spice pero hindi ganun kaanghang. So combination siya ng alat ng seafood, sweetness ng coconut cream, tapos may konting kick ng spice. Masarap. So yung mga nakain mo ng shell, dito na siya sa bag. Ooh. Hindi ako nagsisi doon sa pinili nating sauce. Creamy coconut cream na may chili. Sarap. Sarap siya sa tinapay. Parang in-extrahan pa yung tinapay kasi dalawa lang yung nakalagay doon. 3 yung binigay sa akin. Parang ito na yung lunch natin, fam, no?
Alright, tapos na tayo kumain, fam. Naubos ko yung mussels. Kulay itim yung shell ng mga mussels nila dito, no? Sa atin green. Anyway, maliliit lang pala yung laman ng mussels, no? Kasi sa atin, yung mga tahong doon sa atin, ganyan nakalalaki. But nevertheless, masarap pa rin yung sauce. Masarap. And it's good to try it here pag pumunta kayo ng Queen Victoria Market, no? Kasi masarap yung timpla nila. Nung sauce, pati nung mussels, no? Ngayon, parang nabitin ako. Hindi pa yata yun yung lunch natin. Kasi bread lang tapos kaunting mussels, no? So, ewan ko. Kakain pa naman tayo ng donuts. So, baka yun na yung magpapabusog sa atin for our lunch. Pero itong mussel pot kasi, katabi niya yung isa sa mga masasarap din na coffee dito, ang Market Lane Coffee. Ayan. Market Lane Coffee at Queen Victoria Market. Isa daw ito sa mga nagsiserve din ng masasarap na coffee dito sa Melbourne. So, katry natin. Magkape naman tayo. Tingnan nyo, ang ganda fa mo, ang ganda dito. Diyan tayo galing kanina sa Queen's Food Hall. Papasok dyan. Tapos tingnan nyo yung mga buildings dito. Ang ganda rin. Mga office buildings. And then dito, may water bottle refill. Oh, nice. Halika, coffee tayo. Okay, fam, got my iced latte. Alam nyo, kahit na malamig, iced latte pa rin, no? Kasi favorite ko talaga ang mga iced coffee. Itong Market Lane Coffee, kilala pala sila for specialty beans. Kaya sikat siya dito sa Melbourne. Sarap nung kape, grabe. Pang ilang coffee na natin to dito, pangalawa. Ang sarap. Bakit ang sarap nila gumawa ng kape? So yung iced latte nila, fam, is very smooth, well-balanced, and parang may natural sweetness siya kahit wala siyang sugar. And medyo matapang siya but not overpowering. Hindi rin siya overly, yung mapait na, hindi ganun. Pero may konting pait, which is yun yung nagustuhan ko sa kanya. So kung mahilig ka sa kape na hindi matamis pero flavorful, try nyo itong iced latte dito sa Market Lane Coffee. Let's move on. Puntahan naman natin ngayon yung American Donut doon sa pinasukan natin kanina. Sarap nung kape. Ayun, parang nabusog na ako. Dessert naman tayo. American Donut naman. Raspberry and plum pala yung palaman niya na jam. Hindi ako mahilig sa raspberry and plum na palaman. Kahit strawberry, ayoko. Anyway, let's give it a try. Total, andito na tayo. Sayang naman. Okay, try natin. Isang piraso lang binili ko. Number one, sobrang lambot. Katulad din siya ng donut sa atin na may sugar coating. Okay. Yung feeling, it's very light lang na jam, which is good. Kasi hindi niya nasasakop yung lasa ng tinapay. I like it. Okay, fam, tapos na tayo sa Queen Victoria Market. So mula dito, pwede na rin lakarin ang ating next stop, ang Victoria State Library. Isa rin yun sa mga pinupuntahan ng mga turista dito. May magandang photo spot doon. So, yun yung pupuntahan natin. Kasi malapit naman na yun dito sa Queen Vic Market. 13-minute walk lang siya mula dito papunta doon. May doxy, fam, mo. Kalahi ni Sake. Ayun. Lila Camp. So dito tayo galing kanina, sa Dairy Produce. Diyan tayo bumili ng sandwich and yung work. So yung papuntang library, dito lang. Kanan na tayo dito. Grabe, ang ganda ng daanan ng Melbourne, no? Tignan nyo. Ang ganda, no? Parang sa lahat ng napuntahan kong city center, feeling ko isa itong Melbourne sa pinakamaganda.
So katulad nung sinabi ko sa vlog kahapon, very walkable itong city ng Melbourne, no? Kung walang free tram, pwede talaga maglakad. Pero since may free tram zone, sulitin ang tram, 'di ba? Pero itong nilalakad natin, pag diniretso niyo yan, fam, nandiyan na yung Flinders Station, yung pinuntahan natin kahapon, 'di ba? Pwede rin talaga siyang lakarin papunta sa Queen Victoria Market. Nene Chicken, oh, sarap yan. Remember, nakakain tayo yan sa Sydney. So, saan ba yung library? Okay, isang kanto pa. Yun, sa kabilang kanto na yan, kakaliwa tayo, nandiyan na yung library. May tram station din malapit sa State Library. Pero saglit lang naman maglakad. So nilakad na natin. Andito na tayo, fam, sa ating next stop. Ang State Library, Victoria. Fam, may nakita tayo, fam, dito. Si Jillian and Ian. Hi! Nice to meet you. Nice to meet you. Have fun in Melbourne, Jayan. Thank you. Bye-bye. So ayan, may fam din tayo nakita ulit. Si Demi and Daryl. Nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy Melbourne, Jayan. Thank you. So happy to see you. Yes. Thanks. Sa wakas. Thank you. O, diba, ang saya makita ng fam dito sa Melbourne. Anyway, ito na, fam, ang State Library, Victoria. Ayan, pakita ko sa inyo yung harap niya. Alam niyo ba, fam, na na-establish daw ito noong 1854 as Melbourne Public Library. And ito daw ang Australia's oldest library, no? And one of the first free public libraries sa buong mundo. So, pasukin natin kasi bukod sa library siya sa loob, dinadayo din to ng mga turista dahil ang ganda ng architecture niya, maganda magpicture sa second floor yata or sa third floor. So, aakyat tayo doon. Nakapasok na ako dito sa loob. Meron ulit acknowledgement of country and people. Ilang beses na natin nakikita to, no? Parang sa lahat ng mga establishments or mga lugar dito. Lagi nilang ina-acknowledge yung mga elders, ancestors, aboriginal people. So yung mga sinaunang tao na nakatira dito sa Victoria and sa Melbourne, laging ina-acknowledge dito. They really pay their respect sa kanilang mga elders. Merong make-believe, encounters with misinformation, free exhibition. Pasukin natin. Ang ganda ng research na to, fam, ha, kasi ang gumawa nito is yung mga librarians dito, and yung research nila is about encounters with information. So dito pinapakita nila kung paano maghanap ng mga credible sources, includes links to reliable fact-checking resources and useful books and articles available through State Library Victoria's catalog and collection. Ayan, so it's all about paghahanap ng credible sources, paggamit ng mga books ng misinformation. Ang ganda ng research kasi very timely, lalo na sa panahon ngayon na umuusbong na ang mga AI. Kailangan ma-make sure natin na tama, no, yung information na dinadigest natin. Yan, may mga rooms dito, tapos may mga case study. Ay, ang ganda. Ang ganda nitong unang case study, fam. To i-summarize ko na lang sa inyo kasi binasa ko na dito. So, case study siya ng Advertising Australia and Distorting Reality. So, noong 1960s, naglabas ng advertising materials yung Shell Petroleum Company dito. And doon sa advertising na yun, hindi na ipakita yung mga Aboriginal people or yung mga sinaunang tao dito sa Australia. Which is parang na-distort yung reality kasi ang pinopromote is yung mga oil, etc. Pero hindi pinakita yung mga sinaunang tao, 'di ba? Yung mga pinromote lang is yung mga oil, western industry, cars, and fossil fuels. So itong case study, si Charlotte Allingham, in-address niya dito yung mga environmental damage na caused by oil companies and yung absence ng Aboriginal people dun sa advertisement ng Shell company. So ito, her imagery restores to country the plant and animal life featured in the campaign. Ayan, tapos may mga black fairies. Ayan, o. Kita nyo, diba? Reinstating a First Nations presence and reaffirming Aboriginal culture's deep connection to the land. Ayan siya. Galing, no? So, ang ganda kasi matututo ka dito. Tapos, itong mga case study to, as in, ni-research talaga to. Kaya, nakakatuwa siya. Tignan niyo yung nakasulat dito. Always was, always will be, Aboriginal land.
So dito sa Australia, malaki talaga ang pagpapahalaga nila sa Aboriginal people and mga elders nila dito. Ayan o, yung mga oil machineries meron dito. Tapos ito ba yung ginawang advertisement? Discover Australia with Shell. Ayan. Ito yung sinasabi kanina na hindi pinakita yung mga Aboriginal people and all. So yun yung pag-address niya. Galing. O diba, yung encounters ng misinformation way back 1960s meron na dito. So hindi lang talaga siya ngayon lang lumalabas because of paglabas ng AI, no. Dati pa naman meron na talagang misinformation. Diba ang galing, very timely. Naalala ko nag-post ng reel si Cara David about this. Yung pagpa-fact check, no, about misinformation. So very timely. Next, tignan naman natin ang pangalawang case study. Photography, archives, and falling for fakes. Okay, ang ganda rin ng pangalawang case study nila about photography, archives, and falling for fakes. So, sasummarize ko na lang din. Ang sabi dito, madalas daw nating naiisip na yung photographs ay mga truthful records or evidence of moments in time. Pag nakita natin na may photograph ng 1960s, paniniwalaan natin siya na yun na talaga yun. Pero pinapakita dito sa loob na pwede rin nating tignang maigi yung mga photographs sa mga archives natin, even sa mga sinaunang panahon. So ayan, pumasok ulit ako dito sa loob. So best example dito is the library's Alma collection. Ayan, no, I was looking at the Alma collection na nagfo-focus daw a lot on magic and magic shows. And marami daw Chinese magicians who were not actually Chinese. They were played by white people who put on yellow face and Chinese costumes using that identity to benefit their careers. So sabi ni Scotty, so there's a beauty in exoticism that attracts people to a culture that's entirely different from their own. Oo naman, di ba, pag nakita natin na yung culture ay entirely different from ours, talagang ma-attract tayo, makaka-curious tayo, magagandahan tayo. Tapos, pag ginamitan daw ng beauty and seduction, mas mapapaniwala tayo, di ba, about doon sa dinidepict ng picture na yun. And that's the part I find interesting and where I see the misinformation coming from. So, yun yung example niya. Yung Alma collection na Chinese magicians, pero hindi talaga mga Chinese, no? So, yeah, that's about it for the case study number 2. Ayan yung mga pictures. Oh, ayan na. Through beauty and intrigue, Scotty entices us to question the authority of archives and the power they have to assign authenticity and to compel belief. He also invites us to consider the misinformation woven into recorded histories and how future generations might interpret a past shaped by a world full of fakes. Ang galing! Grabe. Sobrang interesting ng mga case studies. Akala ko magpipicture lang tayo dito sa State Library Victoria. Pero it's more than the Instagram pictures pala talaga. Marami pa kayong malalaman dito sa loob. So dito tayo, Anatomy, Biases, and Understanding the Clitoris. May content warning dito. Includes anatomical textbooks from the library's collection, feature highly detailed illustration of human dissections and sexual organs. Sige, tiyan natin kung ano ang pangatlong case study. Okay fam, itong pangatlong case study about anatomy, biases, and understanding of the clitoris. So, ang sabi dito, maraming nangyaring misinformation about the clitoris sa mga textbooks noon. And meron silang group, members of the International Cliterati. I don't know if I'm pronouncing it right. So, itong mga members na ito, network of scientists daw ito and healthcare professionals who are dedicated to advancing research and correcting misconceptions about the clitoris. So, dito sa loob, pinapakita yung mga drawings from the textbooks na mali daw yung pagdodrawing ng clitoris. Noong 1998, the full anatomy of a female organ, the clitoris, was accurately mapped. Imagine, 1998 lang siya na mapped accurately. So, yung mga textbooks before that, meron daw talagang inaccuracy or misinformation. Tapos, yung mga textbooks daw noon, ginamit yung female body to reflect the social and political attitudes of the time rather than the scientific fact. So, tiyan natin dito. Ayan, si Professor Helen O'Connell, siya yung nakapag-map nung clitoris noong 1998. So, na-aware daw siya doon sa problem nung nagsastudy siya to be a surgeon. Ayan o, may mga textbooks na pinapakita dito na may illustration ng clitoris.
Ay, ang ganda nito. Lack of information is also misinformation. Akyat tayo dun sa taas kasi may mas magandang view. Well, dito pa lang ang ganda na ng view. Oh. So, ito yung magiging view nyo fam pag umakyat kayo. Nandito na tayo sa 5th floor. Hanapin nyo lang itong dome. Tapos, pwede kayo mag-lift. Then, pwede rin mag-hagdan. Pero ako, nag-stairs na lang ako kasi puno yung lift. Ayan, o, diba ang ganda? Dito pa lang, busog na ang mata nyo. It's a nice photo spot. Ang ganda nung architecture niya. So, yeah, that's it for our State Library experience. O, diba? Hindi lang photoshoot ang ginawa natin dito. Natuto pa tayo doon sa free exhibit nila sa baba. Ngayon, baba na tayo. Then, papawisan ako. Ang init dito sa loob. Pero malamig sa labas, diba? Okay, hagdan tayo pababa. Okay, nakalabas na ako ulit. Time check, alas 5 na ng hapon dito sa Melbourne. Ang ganda dito sa labas ng State Library, oh. Tignan nyo, ang dami nagpipiknik. Tapos, ang dami ring mga kainan, shopping sa kabila. Time check, 5:30 na ng hapon. Naglalakad pa rin tayo dito sa kalagitnaan ng Melbourne CBD. Dinahanap ko yung restaurant na kakainan natin. Tignan nyo fam, nadaanan natin tong street na ito. Oh. Ang ganda, may mga outdoor seating sila. Doon pa tayo sa kabila. So paakyat itong dinadaanan natin para tayong nasa Gangnam or Hanamdong. So dito sa Melbourne, hindi rin pantay yung daanan. No? May paakyat, may pababa din talaga. Alright, nahanap ko rin yung kakainan natin, fam. Ayun, nasa likod. Ang haba ng pila, pero sige, pilahan na natin. Paaga pa naman, 5:30 ng hapon. Pero padilim na dito sa Melbourne. Ayan, pila tayo. Based sa research ko, masarap din daw itong restaurant na ito. Ang pangalan ay Katsuhon. Ayan siya, oh. Okay fam, let's eat. Tikman na natin ang ating sukiyaki. So sukiyaki yung in-order ko kasi ang lamig na sa labas. Wow, ang sarap ng sabaw. Manamis-namis siya na may konting alat at may kick, may konting spice. Sarap. So yung sukiyaki, meron din pala siyang mushroom, merong cabbage, tapos enoki mushroom, and then tofu, meron din, and then thinly sliced beef. Grabe, ang sarap nung sabaw. Sobrang hearty, sobrang warm, and perfect para sa malamig na panahon. Okay, excited ako sa gulay. Ayan o, tofu. Ito yung tofu nila. Sarap ng kanin, malambot din. Meron din cabbage salad on the side. Ang zesty nung lasa ng cabbage. Parang pinataka ng lemon. Sarap. Siyempre, ang habol natin ay ang soup. Sigat din dito pa yung mga katsu nila. Pero mas nangibabaw sa akin yung soup ngayon. Now, itry natin yung beef. So, yung beef, isasawsaw natin siya sa raw egg. Ang sarap ng beef, ang lambot. The best talaga yung soup niya. Manamis-namis na may konting anghang.
Time check, 6:47 na ng gabi. And tapos na ako kumain. Ayun na siyang haba pa rin ng pila. Ang sarap. Sobrang perfect nung hot pot sa malamig na weather. Masarap siya. Yun nga lang medyo pricey, no? Binayad ko in total ay $43. But yeah, ganun talaga. We're in Melbourne and masarap yung food. Ngayon, maglalakad na lang tayo pabalik ng hotel natin. Ang sabi sa Google, 18-minute walk siya. Mostly flat daw. Gusto kong tanungin, Google, sure kang mostly flat ha? Kasi ito nga, paakyat to. Anyway, lakarin na lang natin. 1.2 kilometers mula dito hanggang sa hotel natin. Tapos ang lamig na ngayon, ang temp ay 14 degrees. Pag sa gabi, ramdam na yung lamig pag ganitong outfit. Pero sa tanghali, kayang-kaya, no? Ito na yung lalakarin natin. Dire-diretso lang siya. Kasi ang labas nito yung Flinders Street din eh. Lalakad na ako. Tignan nyo yung nilalakad natin, no? Dito kahit maglakad ka sa gabi, hindi siya nakakatakot, no? Sobrang peaceful, chill lang ang mga tao, and ang sarap maglakad. Sobrang walkable yung Melbourne CBD. Lapit na tayo kasi Flinders Lane na to eh. Parang nakabisado ko na nga yung mga street. Flinders Lane, Collins, Bourke, Elizabeth, yan na 7-Eleven. Sa hotel natin may 7-Eleven din na malapit, di ba? Pero mahal ang 7-Eleven. Mas mura ang mga Coles and Woolworths, mga grocery stores, kaysa sa mga convenience. Pumunta muna ako dito sa may Flinders Station. Ayan no. Kasi may Coles dito. Bili tayo ng mga items kasi may tour tayo bukas. So bili ako ng pambaon. Biscuits, juice, fruits kung meron. Ayan sa Coles. Bibili na rin tayo ng pang breakfast bukas. Wow, meron silang carrot and French onion dip. Yan, ito gusto ko. Mixed melon. Magkano siya? $4.5. Sige, bili tayo nito. Ito, bili tayo. Coles Indulgent 40%. Chocolate chip cookies. $3. Let's buy this one also. Bold brew, real coffee, real protein, iced latte. Para may coffee tayo bukas bago tayo umalis. Got the goods! Mas maganda talaga mamili sa Coles kaysa sa mga convenience stores. Yan ang Flinders Street Station, oh. So ngayon, sakay na tayo ng tram, pabalik ng hotel. We're back sa ating hotel. Time check, it's 7:40 na ng gabi. Sakto lang tayo, no? Plano kong magpahinga ng maaga ngayon. Sana makatulog tayo ng maaga. Kasi, ang aga nung pick-up time natin bukas. May tour tayo tomorrow ng Great Ocean Road. And 7:30 AM ang call time natin doon sa pick-up point. Yung pick-up point, dyan lang naman sa kabilang kanto. No? So, ito na yung mga pinamili ko. Actually, ito na yung mga pinakita ko sa inyo kanina. We have cookies. Ito sikat to sa Coles, no? Yung mga ganitong cookies. Tapos, tinapay. Pambaon natin. Ito pang breakfast kasi may microwave naman tayo dito. Egg and lettuce sandwich. Ito wala lang, bisco. Masarap kasi yan. Tapos, yung ating bold brew. Unang basa ko nga dito, cold brew. Bold brew pala siya. Lagay natin yan sa ref. And then, bumili ko ng orange juice. Emma and Tom's. Tapos, fruits. Kainin natin to tonight. On the go, melon mix. Yan lang ang binili ko sa Coles, no? Ang total natin ay $29.75. O diba, ang dami na nating nabili for $29.75. Kung sa 7-Eleven to, nakadalawang piraso lang yung nabili natin dito. Sulit talaga sa Coles, no? Although hindi ako masyadong nakapag-vlog, plano kong mag-separate na lang ng vlog. Mamili tayo sa Coles na separate vlog natin para mapakita ko rin sa inyo yung items. So yeah, i-end ko na muna itong vlog, fam. Maaga tayo magpapahinga tonight dahil maaga ang tour natin bukas. So thank you sa pagsama sa akin sa Day 2 in Melbourne. Sana nag-enjoy kayo as much as I did. Na-enjoy ko yung ating Queen Victoria Market experience. Tapos sundan pa ng napakagandang State Library. Magkalapit lang siya, pwedeng
pwede nyong lakarin. Ang ganda ng experience, no? So sana nag-enjoy kayo, fam. Before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also, fam, kung nagpaplano na kayo ng mga trips ninyo, pwede kayo mag-book ng mga hotels and activities ninyo sa Klook. So sa Klook app, ang kailangan nyo lang gawin, i-search nyo lang yung name ko, JM Space Banquisio. Tapos lalabas na yung JM Banquisio Creator Shop. Click nyo lang yan. Andyan na lahat ng mga recommended hotels and activities ko, fam, sa mga countries na napili namin. Also, pwede kayong makakuha ng up to 15% discount. May mga secret promo codes kayong pwedeng gamitin dyan. Tapos, may mga codes din for theme parks, no? So, access nyo lang yan sa Klook app. So, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, fam, please pakilike nyo naman yung video dyan sa baba. Also, subscribe kayo, fam, sa channel ko. Baka matagal na kayong nanonood. And nakakalimutan nyo lang mag-subscribe. Ayan, click nyo lang po yung subscribe button. And click the notification bell para ma-notify din kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. So, maraming salamat, fam, sa panonood ng vlog na ito. And I'll see you on my next Melbourne vlog. Bye! Good night!